Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na yung second half ng September 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo kabayan Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, may enemy ka may taong galit sa'yo. O mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala sa kanino man, ikaw pa rin ang magdadrive ng buhay mo. Para kay Libra. Uy, happiness is coming. Pwedeng, kumbaga there's a luck, ano? Ibig sabihin din, unti-unti nang magiging maganda this time, yung pagdating sa iyong kaperahan. Yan, may mga news or this is a good news, ano. Kumbaga, magiging maganda na yung takbo. Mag-uumpisa na by September also, ano ito. There's a luck or, kasi pera to. Luck and happy situation. Kumbaga, dito yung sitwasyon na may mga bagay na hindi mo expectin na, kumbaga, hiniling mo 1,000 pesos, dumating 2,000. Ganyan. Mga higit pa sa hiling mo darating. Positive. May mga positivity. Achievement, ganyan. Para kay Libra. Pwedeng may mga sitwasyon na nagkaroon ng mga lungkot in the past and this time is maka-move on ka na. Pwedeng ganun. Libra, news of birth or a new business opportunity. Ayan, di ba? Sa new beginning to. Sabi nyo, sa iba sa inyo is yan, mga bagong trabaho, any opportunity, pwedeng love life, pwedeng trabaho, pwedeng career, or may mga new idea, no? Sa iba sa inyo. Pwede rin naman sa inyo na baka gusto nyong magbuntis, o kaya may mga mabubuntis sa iba. Pero this is more on new beginning, ano? Kumbaga, pagtatapos ng mga hindi naging maganda in the past. Ram, stubborn, aggressive person. Pwedeng when it comes to someone, nilet go mo to at nag-start ka ng new beginning sa buhay mo. And syempre, when it comes sa Ram, pwedeng related ka kay Aris, kasi Ram si Aris. And also, yan, may mga matitigas ang ulo o hindi nakikinig o yung nagmamatigas. Yan. Agresibong tao. Disappointment in a friend or a lover. Pwedeng eto to, no? Mayroong nagkakaroon ka ng disappointment. Pwedeng sa friend mo or sa lovers. Pwedeng itong si Ram or someone. Hindi man siya si Ram. Pwedeng kaibigan, lovers, ganyan. Pwede rin sa mga kasamahan sa trabaho. No? Maaaring magkakaroon ka ng mga hindi pagkakaintindihan, disappointment. Hindi mo inakala na ganun siya, na ganun gagawin niya, ano man yan. Kung kaninong disappointment yan, pwede rin sa kasi we have the will, pwede rin sa mga inaasam mo. Ganyan. And syempre, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Andito kasi sitwasyon na pwedeng iba sa inyo is hindi ka makapag-desisyon, pwedeng nahihirapan ka when it comes to a decision making na pwede namang aksyonan o desisyonan to end yung situation pero hindi mo magawa. Pwede rin na may mga bagay o sitwasyon na paulit-ulit na nagaganap o nangyayari yung bagay na yun. No? Halimbawa, palagi lang nagkakaroon ng lungkot, disappointment, hindi pagkakaintindihan, paaring handito ka rin sa sitwasyon mo na paano ba magsimulang muli? Paano bang gawin to? May pwedeng ganun, ano? Or pwede naman with kamsaram naman, maybe there's a person sa buhay mo na gusto niyang ulitin ang nakaraan at gusto niya mag-umpisa sa'yo. Pero nasa sa'yo yun.
kung babalik ka sa nakaraan mo, or pwedeng hindi siya, sa iba dito, pwede siyang hindi, lover sa. Pwede siyang kaibigan, pwede siyang anak, pwede siyang kung sino man yan, no? Kung ulitin mo yung nakaraan dito sa tao na to, same pattern ang mangyayari sa inyo. Pero nasa sa yan, you need to decide. Birth or conception of a child and enterprise. So, eto na nga. Okay, iba sa inyo is baka may mga gustong mag-business, may mga enterprises na gustong gawin, pero hindi makapag-desisyon, no? Pwedeng ganun, or may mga bubuksan kayo na idea. Kasi this also the birth idea kasi yan no? Idea, ganyan, na gusto nyo umpisahan na this time, o pagsisimulang muli sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, ganun. Yan. Pwede rin na handyan kasi si Ram, pwede rin na nalaman mo yung karelasyon mo, meron palang anak, or nakabuntis pala siya ng iba. Di ba? Or meron pala siyang bagong girlfriend or boyfriend. Pwedeng ganun. Kaya nagkaroon ng disappointment. Di ba? Pwede rin, kasi tulad ng sabi ko, yung pagbabalik ng nakaraan. Ay, naku po, nasa inyo na yan, ha? The love, ito na nga, Kismeyo. Biglang binaksak no? Yan, maaring someone want to give you a love again and want to start to love again you. May ganun, ate. Or pwede na may magbibigyan ka ng pagmamahal. When it comes sa love, pwede rin niya mga sanggol, mga pamangkin, anak, ganyan, sa iba sa inyo. Pwede itong mga pamangkin o anak mo, kung talaga medyo ilang taon na rin siya, pwede isa sila sa pagiging matigas ng ulo, hindi nakikinig, kaya nakakaroon ng disappointed sa kanya. Kumbaga, paulit-ulit mo sinasabihan, pero hindi sila nakikinig sa'yo kasi eto sila. Pwedeng gano'n, pwedeng karelasyon din yan or pwedeng kapatid, or someone into your life. Pwedeng gano'n. Or dito rin sa love, kasi pwedeng with comes sa love, kasi andito si Ram, tsaka si Will, tsaka si Pluto. Itong love na to is pwedeng magsasalita sa sayo, or may taong magsasalita sa'yo ng mga magagandang sasabihin sa'yo, pero deep inside, hindi yung totoo. Kumbaga, lumalabas sa ilong. Ganyan. Pwedeng ganun sa iba. May ganun, ate. O, di ba? Dito na si friendship. Pwedeng friend mo siya, lovers, tulad na dito, di ba, si Flute, lovers or friend. Or pwedeng pamangkit, kakilala, kasi friend also is mga connected sa'yo yan. Pwedeng kapatid, anak, magulang, di ba, friend yun. Also, dito sa friend, siguro, sa iba sa inyo, is magkakaroon ng pagpaplano na maaaring magkakaroon ng pagkikita, getting together, union with someone, maaari din na may kikita-kita nga. Yan. Baka may mga celebration, kasiyahan na gagawin, o kasi andito rin si love, or may mga tao, or may tao na pagbibigyan mo na pagmamahal, or bibigyan kanila ng support and love. Pwedeng ganun, diba? So, collaboration din to, syempre, the honor. Tandaan mo, ikaw you are the king and the queen. Lalaki ka man o babae. You have a crown, diba? Huwag mo ulitin ang nakaraan. Diba? Start a new beginning in life. Or something na need to decide dito sa sitwasyon. Syempre, may mga makakaramdam ka ng respeto, or may mga tao magre-respeto sa'yo, pagbubunyi also. May mga papuri din kasi dito rin si friendship, diba? Nakikita ko dito. May mga sitwasyon din na mararamdaman mo yung worth mo o yung purpose mo in life. Also, decision making kasi itong si King, no? May mga didesisyonan ka na, si Will, or need to decide. Peace, eto na nga, diba? Decision making to make a peace. Kumbaga, gusto ko na ng peaceful life, ayoko na ng cycle na ganito, gusto ko na ng new beginning in life, ganyan. Yan. Also is, may mga kasiyahan, tulad ng sabi ko, kasiyahan, papuri, pagmabigay ng pagmamahal. Also, dito, sa situation mo, pagbabago to may mga magbabago sa buhay mo. Magkakaroon ng mga pagpaplano,
sa iba sa inyo. Maaaring makaka-receive ka ng information, communication with someone, kasi andun din si Ram. Tsaka, di ba, sabi ko kanina. And then, it's more on transformation ang nakikita ko sa iba. Yan. May mga transformation ka na gagawin, may mga bagay na pwedeng bubuuin mo muli or bubuuin mo. I-structure mo, ganyan. Baka iba sa inyo nagbuburda, no? Yan, may mga kakaroon ka ng mga bagong plano. May sorrow, ano? Pwedeng may mga nawala. Yan, pwedeng separation, o kaya may mga nawalang, there's a loss. Marami klase ang loss, Also, there's a family sorrow. Pwede rin na nagkakaroon ng lungkot pagdating sa pamilya. Pwede hindi nagkakasundo, ganyan. In a relationship. Energy ni Libra. Ay. Okay. Energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, andito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka na medyo may pressure, no? Yan, may konting pressure sa nakikita ko dito, pero ipinapakita mo na you're strong. Kumbaga, you're hiding din yung feelings mo, no? You try to make it balance in any situation of your life. Ang nakikita ko rin dito, ang energy mo, masyado ka kasing mabait. Sabi ko, ate, gusto mo ba ako maging masama? Hindi naman. Huwag ka masyadong mabait. No? Kasi, the more na nagiging mabait ka, the more naabusuduhin ka ng tao. Ganyan. Huwag kang maging paulit-ulit. Masyado kang very understanding. Try to make it balance and control. No? Balance and control, kumbaga. Mahirap. Masyado kang mahina. Alam mo yon, masyado kang mahina. Mahina yung puso mo. Mahina yung puso mo. Kaya ang nangyayari sa'yo, naluloko ka. Diba? Namamanipulate ka ng... Tandaan mo, sabi ko nga, ikaw ang controller ng buhay mo. Diba? It's time to start a new beginning in life. Pero nasa sa'yo yun. Yun ang energy na nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na ayaw mong paalam sa kanila, na panghihinaan ka ng loob. Alam mo yun, kapag may lumapit na sa'yo, kahit ayaw mo, sige na, okay, fine. Pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo. Masyadong mabait lang. Tingnan natin ang parating. Umuulan ba? May putil ka na? Parating kay Libra. Siyempre, ang energy mo is may mga excitement situation or may mga exciting happen, no, by the second half ng September. Ay, kasi nga, bakit nga ba? Kasi birthday mo, kaya pala may exciting ka. Yeah, may exciting kang mararamdaman. Kasi mag-birthday nga, i-advance ko na, ha. Happy birthday sa mga Libra. Advance. Kasi makakalimutan ko, mamaya hindi kita mabati. May papasok na pera sa iyo. Parating po. Hoy, ba't ganun? Kumitilapon, alama. Okay, ang parating sa iyo. Bakit po? May mga isipin, may mga alalahanin ka raw. Parating din sa'yo, okay, isa ba sa inyo parating sa'yo ay may makikilala kang bagong tao. Or may tao dito na magkakaroon siya ng pagbabago sa'yo. Ate, good or bad? Good naman siya. Ibig sabihin, pwedeng itong tao na to,
nag-enlighten siya. Eh, bakit ganun? Nag-enlighten siya, pero may something. May tinatago siya. Ganun. Sana hindi ikaw tong energy na nakita ko. Hmm. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo is mukhang hindi ka gaano makakatulog. Hindi ko alam why. Pwedeng ikaw is night shift, no? Or pwedeng pagising-gising ka sa gabi. Or pwede rin na may mga palagi sumakas yung ulo mo, may insomnia ka, may may depression yung iba, anxiety, stress, o may mga alalahan kayong bagay-bagay by the second half, ganyan. Kung alin ka doon, ano? And then also, parating sa iyo, eh, may tao na gusto niya mag-apology sa'yo, gusto niya na kausapin ka. Sa nakikita ko dito, gusto niya ng union, itong tao na to. Itong tao na to, nahahatak siya nung nakaraan eh. Pwedeng ikaw ito or siya, vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. Gusto niya ng new beginning sa'yo. Gusto niya ng resetting actually, nitong tao na to. They always thinking of you, na aalala niya yung the pain na ginawa niya sa iyo or ikaw ito ha, yun ang nakikita ko sa kanya. Bakit ganun? May something talaga sa kanya, naiinis ako. Naiinis talaga ako. May something sa kanya. Pwedeng kung ito is love, may something sa kanya na hindi niya sasabihin sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Makiramdam ka, mag-trust ka sa intuition mo. And also parating, nandito ka sa new beginning of life. Parang may sitwasyon na matatapos or may sitwasyon, kapag may pagtatapos, may pag-umpisa. Yeah, may tatakayin ka ng new journey in life. So, iba sa inyo, may mga inaalala kayo no? Nakakareceive ka daw ng text message with someone. Pwede ikaw yun, inaalala mo na sana mag-text tong tao na to sa akin, kumonekto sa itong tao sa akin. May mga point na nahahata ka nakaraan eh. May mga deep unhappiness. Pwede sa iba siguro this is the past sa iba. Maaari nagkaroon ng mga pagsisising naganap o nangyari in the past. Anong dapat iwasan ni Libra? Okay, dapat mong devil oh. May tao dito no, abusuduhin ka. Inaabuso ka or abusuduhin ka. O may tao nang aabuso. Kasi napakamabait. Di ba sabi ko sa'yo mabait ka? Kaya tuloy yung kinalalabasan mo palagi, kabiguan. Yan, may taong masyado sa heels sa pagiging mabait mo. Palagi ikaw yung nilalapitan o hinihinga ng tulong or inaabuso ka niya. Yun ang nakikita ko dito. Siyempre, may tao na hindi mo napapansin o hindi mo siya mapapansin na may tao na may masamang isipan sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko siya explain Tagalog Yun, may masamang isipan. May bigla ang magaganap o mangyayari. Pwede may mangungutang, manghihiram, o hihingi ng tulong sa'yo. Or vice versa. Sa iba sa inyo, when it comes up, dapat mong iwasan. Iwasan mo daw yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt at hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung mga tao na
hindi maaasahan, hindi makatotohanan, o yung mga hindi mapagkakatiwalaan. Iwasan mo yung mga taong irresponsible, iwasan mo yung hindi ka makapag-let go sa isang bagay, sa isang sitwasyon to start a new beginning in life. You need to let go something, no? And start a new beginning sa buhay mo. Iwasan mo rin yung minsan pwedeng mag-no ka. Huwag lang puro yes. No? Yun ang iwasan mo palagi. Pwede mag-no. Huwag lang yes ng yes. Ganyan. Siyempre, value yourself. And do your passion. Ang sinasabi rin dito, maging responsable ka sa mga bagay-bagay mo sa buhay mo, sa trabaho mo, sa mga tao na pinahahalagahan ka. And then also, iwasan mo yung mga sitwasyon na hindi mo naman responsibilidad na aakuin mo pa. Alam mo yun? Siguro yun ang pinaka-isa rin yun na iwasan mo. Huwag too much, no? Pwede naman mild lang, pero yung too much, iba na yun. Pero nasa sa'yo pa rin yan. Kasi wala silang asahan kundi ikaw na lang. Tingnan natin ang love. Kamusta po ang love? Dati sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya, o kung sino man tong love na to. Love ni Libra. Bakit may lungkot? Ay. Hala? Dalawa tao mo? Dalawa, tatlo tao mo. Kung dalawa tao mo, may darating pang isa. May bago ka makikilala. Sa mga single yun Kapag nakapag-let go ka daw, may darating na tao. Pwedeng kilala mo na siya, kasamahan mo siya sa trabaho, or kilala mo na siya ng matagal. Itong tao na to. Pwede rin itong tao na to is kung nagkahiwalay kayo, muling babalik ito, no? At gusto niya, minamanifest ka niya na gusto kanyang kausapin Gusto niya ng union at muling work it out itong relasyon na to. Ha? Talaga? parang tumututol na ako no? Pasensya na kayo Nagkakaroon ng pagsisisi. Sa mga nagkahiwalay dyan, sa mga nagkahiwalay, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, sa mga single, may darating na bago. No? Sa mga nagkahiwalay dito is, mamili ka. Sino ba sa kanila pipiliin mo? Ang hirap mamili, no? Talagang ang pupogi nyo kasi saka ang gaganda ng mga libre, no? Kaya, napaka very attractive mo talaga, as in. No? Hindi ka nawawalan. Diba? Iba dyan, hindi nawawalan. Pagka may nawala, may dumarating ka agad. Mamili ka na lang sa mga nagkahiwalay dyan. Yes, nagkaroon ng paghihiwalay, pero babalik siya, yung isa. Yung isa talaga. Nagkakaroon ng pag-isolate yung isa dito, nahatak siya ng nakaraan, gusto niya kausapin, at gusto niya pa muli ng isa pang pagkakataon. Gusto niyang itry muli na magkaroon ng development itong relationship na to. I-develop o i-work it out itong situation na to. No? May sasabihin daw siyang, may pagtatapat daw siya sa'yo. Hala, ready ka na ba? Ayan. May pagtatapat daw o may sasabihin ka o may sasabihin siya sa'yo or may malalaman ka sa kanyang katotohanan. Ganon. Sa mga magkarelasyon, sana naman hindi ka napapasok sa third wheel, no? Dito. Sa mga magkakarelasyon, ate, love niya ba ako? Yes, there's a love. May love naman ako nakikita dito. Ang sabi niya kasi dito, hindi naman hindi yung caring, na hindi yung aware naman siya, or ikaw ito vice versa, o aware itong tao na ito sa feelings ng kanyang kapartner.
kumbaga, maalalahanin, intelligent and very emotionally matured itong tao na to. Ando siya sa sitwasyon na without you, wala ako. Parang gano'n ang sinasabi niya. Kumbaga, ando yung sitwasyon na ipaglalaban niya itong relationship na ito. No, pwedeng ikaw to or siya. Hindi siya hindi naman siya nagmamadali na maging very good yung relationship na kalabasan, pero ano siya, ano yung they trying to build a good foundation ng relationship. Yun na nakikita ko dito. Kumbaga nahandun siya, isa sa inyo nagkakaroon ng sacrificing when it comes dito sa love na to. Pero ang sabi dito, may malalaman kang katotohanan, or pwedeng malaman mo with someone, or pwede rin na mabook mo siya, or pwedeng siya yung magsalita. Ano ba yun, ate? Ang ganda na sana no? Tapos biglang, alam mo yun, nasa tuktok ka na, bigla ko kayong binojak, no? Hayaan niya na, ito yung nakita natin sa card Alam mo, may sasabihin lang sa sa'yo, maninilibra. Baka, di ba? Baka good naman yung sasabihin niya sa'yo. Di ba may third party no? Money. Okay, when it comes sa money mo, mahirap. No, handito kasi sitwasyon mo na you try to make it balance yung money mo. Oo, nagkaroon ng mga frustration, ganyan. May mga frustration, lalo na by August, nagkaroon ng hindi naging maganda yung takbo pagdating sa money mo. Pero wag ka mag-alala, they coming no? Kumbaga, andito ka na sa sitwasyon mo. Magtiis ka lang daw ng konting kembot na lang, at magkakaroon na ng good situation when it comes sa money mo. Pero sinasabi to, you need to take it action. Ibig sabihin, iba sa inyo is may mga magkakaroon ng offering or mga actionan kayo sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo na, okay. Maaaring may trouble yung iba, no? So, yung iba sa inyo, mag-i-start na to. Siguro September, October, tulad ng sabi ko kanina, magkakaroon na ng starting. Kumbaga, mas magiging magaang by October yung iyong kaperahan. May mga offer nga ako nakikita sa iyo Diba? Sinabi ng company mo, pwede bang night shift ka na lang, o pwede bang mag-overtime ka dito, mag-overtime ka sa ganitong araw, pwede pumasok ka ng Sabado kahit walang pasok ang Sabado, pwedeng ganon, di ba? Yung mga ganon. Kaya magiging maganda na siya, huwag kang mag-alala. Medyo frustrate nga lang, oo, ando yung frustration, ando yung sobrang hirap, pain, kumbaga pinagkakasya mo lang talaga yung meron ka sa ngayon, di ba? Pero don't worry, magiging maganda na siya. Advice. Alam ko naman sa inyo na marami kayong financial problem, o may mga financial problem kayo na pinagdadaanan, pero think positive lang, kasi nakikita ko dito magiging maganda na siya. The sun, di ba? Like I told, magkakaroon na siya ng enlightenment. Okay, dito sa sitwasyon mo, yan, may mga lungkot ako nakikita dito sa'yo. Medyo emotional. Mari ikaw, medyo may pinagdadaanan ka emotional, kasi andito rin si Ret, no? May mga emotional feelings, feeling emotional, o may mga lungkot, may mga pinag-iisipan na mga bagay-bagay, sitwasyon. Handi yung urong-sulong, then if you want to withdraw something, or handi yung retiro, hindi ko alam in what way, pwedeng trabaho, relationship, o something na gusto mo nang mag-retire o i-retiro yung sarili mo doon, ilaya yung sarili mo doon. And then also, ang nakita ko, nagkakaroon ng frustration nga talaga. Isolate or frustration or nandoon yung
May taong may sakit. May taong may sakit. So, iba sa inyo may sakit kayo. Either ikaw or someone is may sakit. So, iba dito, maaaring masakit yung ulo. Tulad sabi ko rin, may mga migraine, insomnia. Yan, sakit ng ulo, paa. Pwede rin na may sakit siya sa puso or mahina yung hindi naman paghinga eh. Pero puso, di ba, medyo hinga rin pala siya. Yan, puso or dibdib, or may mga sakit sa bandang tiyan. Hindi ko alam kung puson siya or bandang tiyan ang masakit. Basta may sakit siya sa bandang tiyan. Sa iba naman is either cancer, kidney, or bato, bladder, kung ano man yan. Yun na nakikita ko dito. Sa nakikita ko dito. Pwede yung mga nananakit yung, may sakit sa dugo. Sa iba. Ingat kayo, no? Kasi may magkakasakit. Diba dito basic yung sakit nila. Pwedeng ubo, sipon, masakit yung lalamunan, mga basic lang. Sa iba. Okay, what comes sa advice? When it comes sa advice, ay, may nag-cheat pala, no? May nag-cheat sa'yo. Pwedeng kaibigan, pwedeng karelasyon, doon sa cheating at pinag-uusapan ka rin ng nasa paligid mo. Chismis. Yun. Iba naman sa inyo, may mga point ng buhay nyo na you want to be alone, ayaw mo na makapagsalamuha with someone, may mga isipin kang bagay-bagay. May lungkot nga. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, kailangan mo magkaroon ng paghihigpit when it comes sa money mo. I-withdraw yung mga dapat i-withdraw. Huwag kang ma-disconnect sa mga bagay na you want to success. And huwag kang mag-isolate. Mag-isolate. Kumbaga magpakasaya ka rin. Sinasabi rin dito na huwag mo pababayaan yung social life mo. Sabi ganun, social life. Pero, syempre, andun yung, hayaan mo lang yung mga chismosang palaka. Kung sino man sila, babae ka man o lalaki. Mga tao na, iwasan mo yung mga tao na mas madalas pa naglilihim at hindi nagsasabi sa'yo na totoo. Sabihin na lang sa'yo after na, iwasan mo na lang yun. Kung gusto mo lang naman, nasa sa'yo naman yun, ano. Release yourself or escape or free yourself in a situation na you're trapped, stuck, or nagkakaroon ng frustration. Yung sinasabi dito. Kailangan sa'yo is mental strength, lakas ng loob, tibay, katatagan, focus and control your emotion, be patient. Yun ang sinasabi. Huwag ka magpapakontrol sa iba ha, dito sa sitwasyon mo. Yun. Bigyan mo ng pagmamahal at suporta yung mga taong tunay na nagbibigay rin sa'yo noon, ng ganoon. Pero hindi ko naman sinasabi na pagdamutan mo yung ibang tao, no? Balansehin mo rin. Pero kung alam mong nagiging mapanamantala sila sa'yo, nasa sa'yo na yun. Arigato naman si God bless.